uso ngayon, black wedding gown. Taga-Europe yata yan. Uy, si pati may... Nawala eh. Naku, teka muna. Minamalig na tayo rito. Nako, oh my God. Nako, eto na, nako. Eto na ha, alam niyo ba mga kapuso? Tumaas ang balahebo ko. Sa paniniwala natin mga Katoliko, kapag ang bangkay ng isang tao hindi naagnas o yung tinatawag na incorruptible body, senyales po ito na isang santo ang yumao. Nako, ganyan din kaya ang kaso ng aming pong nadiskubre sa Pinoy MD na bangkay ng isang sanggol na hindi rin ho naagnas. Posible kaya maging santo rin ang mumunting anghel na ito. Panoorin niyo po ang aming naging investigasyong medikal. I love it. Sementeryo. Himlayan ng mga yumao. Pero may ilang bangkay na tila hindi rito ang huling hantungan. Mga katawang hindi naaagnas pagkatapos ng kamatayan. Kwento ni Lolo Simeon, taong 1984 daw nang tamaan ng sakit ng pneumonia ang kanyang apo. Sa kabila ng mga haka-hakang buhay pa ang bata, inilibing nila si Maridel dahil 4 na araw na raw ang nakalipas mula nang mamatay siya. Pero kinagabihan, isang panaginip daw ng pinsan ni Lolo Simeon ang bumagabag sa lahat. Napanaginip na sabi raw ni Apo Santo Cristo na yung bata na ilinibing ninyo, bukas ng umaga puntahan ninyo at hukayin ninyo at ahunin ninyo na ibalik dito sa simbahan. Pag hindi nyo hukayin na ibalik dito, mayroon masama na mangyari sa inyo. Dahil dito, agad daw na hinukay ang bangkay. Magmula ng iahon si Maridel mula sa hukay, dito na sa kapilang ito na natili ang kanyang katawan. Walang kabaong, ni hindi selyado. Tanging puting kulambu lang ang nakabalot sa katawan ng bata. Ayon kay Dr. Jan D., pathologist mula sa UERM, maikukumpara si Maridel sa isang katawang na mummify. Sa nangyari kay Maridel, maaring na-expose raw ang bangkay sa sobrang init ng klima sa pinaglibingan sa kanya. Dahil hindi nabuhay ang mga bakterya, nauubos sana sa kanyang katawan. Hindi din siya naagnas. Sobrang liit, mabilis siya matuyo. Kung mapapansin mo sa history, ang palagi lang nakikitang na mummify na katawan is yung mga baby or yung maliliit ang katawan. Sabi nila mas favorable to kasi unang-una yung surface area, mas maliit, mas mabilis matuyo. Taliwas man sa paliwanag ng siyensya ang paniniwala ni Lolo Simeon, hindi pa rin daw sila papayag na ipalibing ang mga labi ng apo. Siyempre, abangan niyo po ang buong kwento niyan bukas sa Pinoy MD. Nakakamangha talaga siya. Samantala mga kapuso, ito po si Drew. Okay. Drew. Bukod sa Undas, marami ring nag-aabang sa Halloween. This Sunday, October 31. Mang Noy, thank you so much. Mang Noy? Mang Noy, may bukol ka sa likod. Mang Noy, bayad ko mamaya. Thank you, Mang Noy. Iwas sa tabi mo. Basa. Kaya I'm sure, kabi-kabila ang mga Halloween party dyan. Pero ito ang isang idea. Bakit hindi nyo gawin ang inyong Halloween party sa isang tunay na haunted na lugar katulad dito sa studio namin? Ito ang mga best bet. Mga kinakatakutang lugar dito sa Metro Manila. Panoorin nyo ito! Mga hindi pangkaraniwang nilalang, hindi raw basta-basta nawawala sa mundong ibabaw. Dahil sa katunayan, may mga lugar na sadyang di nila maiwan-iwan. Kaya naman, nababalot ito ng di maipaliwanag na kababalaghan. Isa na riyan ang Manila North Cemetery. Dito sa Benito de Cirque, yung panahon na may kawayan pa dyan, na may makikita ang halutang na white. Kahit palaging kinikilabutan, itong si Mang Edgardo pinili pa ring manirahan sa loob ng musileo ng mga World War II veterans. Parang nagmamarcha sila naririnig. Saka naman,
minsan parang meron na ako naririnig nga. Kaya lang, siyempre, hindi ko na pinapansin kasi baka lalo lang ako matakot. Kasamang isang paranormal psychic, sinubukan naming alamin kung sino ang mga nilalang na nananatili sa mausoleum ito. 1, 2, 3, 4 bata. Oh, may bata pa rito eh. Saan dito yung aborted? Libingan ng bata kasi ilalim. Ang ilalim nito, libingan. Parang Yung style ng book niya, parang old Spanish, puson ko tawagin. Puson yung book. Ayon pa sa psychic, ang mga imaheng lumabas ay may hatid na mensahe. Hindi para manakot, kundi para ipaalala ang kanilang ginawang sakripisyo. Ang message is, feeling nila nakalimutan na kung bakit sila namatay dito. Kaya siguro that is why may mga appearances pa rin sila dito. At tulad ng Manila North Cemetery, isa rin sa kinatatakutan ay ang Quezon City Postal Office. Ayon sa mga empleyado rito, sanay na raw sila sa mga pagpaparamdam.